Hello, Aries, Sun, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo rito, welcome po kayo. And I would like to remind lang po sa inyo, no? Please subscribe, like, share, and comment po if nag-resonate sa inyo yung mga mensahe po. Thank you. Paunang mensahe ninyo, we have moon energy. Sabi dito, it's important to trust your intuition even if you're unsure of what's happening. All will be revealed soon. So, worry is unnecessary. Okay? Kaya lagi po kayong makikinig, no? Lagi kayong makikinig, lagi kayong magtitiwala sa mga mensahe na nare-receive ninyo from your intuition. Okay? Kasi yun ang gagabay sa inyo. No? That is your 24/7 guide at na reliable guide ninyo yan. Mas pagtiwalaan ninyo kung ano naririnig ninyo sa inyong intuition rather than doon sa mga sulsul sa inyo ng mga tao sa paligid ninyo. Okay? Things are siguro malabo para sa iyo sa ngayon. Things are unsure sa ngayon, but yeah, yun nga sinasabi nito na your intuition will guide you, no, towards the right thing to do, towards the right path, at kung ano man yung hindi sigurado kayo, no, sa na mga sitwasyon, yan ay magkakaroon ng certainty, no. So what else? We have Prince of Winter. Ayan, so sabi dito, get ready for progress, no, to speed up. Ibig sabihin, may opportunity, no, na paparating na siyang magpapabilis ng mga kaganapan sa buhay ninyo. Siyang magpapabilis sa mga sitwasyon ninyo sa ngayon. Kaya, maaari na ngayon, kailangan ninyo magdesisyon and para na mag-come up kayo with a great decision, with a good, fair, and sound decision. Gamitin ninyo yung logic ninyo, yung logical mind ninyo, at saka yung intuition ninyo, no? Para nang sa gayon, may balanse, no? May balanse. Pero nasa sa inyo pa rin yun, ano? Whatever it is, however it is, no, na nafe-feel ninyong yun ang dapat ninyong gawin or tama ninyong gawin, then do it, no? As I said, pagtiwalaan ninyo yung inyong intuition. Pagtiwalaan ninyo yung guidance sa inyo ng inyong intuition. Okay? So, what else? We have Ace of Summer. Wow, napakaganda naman, no? Ace of Summer is a new beginning. Meron kayong sisimulang bagong ganap sa buhay at this time, at ang mga bagay na yan, ano, those are the blessings, no, na ipapadala sa inyo ng Divine Universe sa ngayon. It could be anything, no? It could be a new love na ipapadala sa inyo. It could be a new opportunity for spiritual growth, no? Pwedeng meron ditong magpapakasal, meron mag-aasawa, meron mai-engage, pwede rin dito na meron magsisimula sa inyo ng bagong trabaho or bagong level ng inyong relationship. So, it could be anything, no? It could be anything. But, yun lang, no? Kung ano yung kailangan ninyo, no, sa ngayon, yun ang ipapadala sa inyo, yun ang ibibigay sa inyo. But regardless, no, sa kung ano man ang ipapadala sa inyong biyaya ng Divine Universe, this is going to give you iba yung saya, no, malalim na saya. This is happiness and joy na may experience ninyo. We have Nine of Summer. Holy moly, Aries. Napakaganda. Napakaganda. Nine of Summer is a wish fulfillment energy, no? So, meron kayong mga wishes dito. So, hindi lang pala ang ipapadala sa inyo kung ano ang kailangan ninyo, but kung ano rin yung gusto ninyo. Kasi, yung mga wants ninyo ito na pwedeng ibigay na sa inyo sa ngayon. Ito yung mga heart's desires ninyo. Ito yung mga minimithi ninyo magkaroon or ma-experience sa buhay ang pwedeng ipadala din sa inyo sa ngayon. So, dreams are coming true. Napakaganda. At saka, wala kayong dapat na ipag-alala, no? You don't have to worry about anything because napakaganda ng takbo, no, ng inyong mga energies ninyo sa ngayon. And this is a time for happiness talaga and joy. This is also a time for
falling in love, no? Para sa iba sa inyo. Kaya good luck. Napakasaya ng mga ano na to, period na ito sa buhay ninyo. At saka, I would also like to say thank you, no, sa lahat ng nag-subscribe na. Thank you very much. At sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe. Baka na parang sabi ko na kanina. And maraming salamat sa lahat ng sumusuporta po, no, sa aking channel. Thank you for sending me donation. Thank you for not skipping the ads, no. Napakalaking tulong po yan sa akin. Thank you. So your next message is Fool's Embrace, Transmuting Pain. Ayan. So finally, magiging ano na kayo ngayon. Magkakaroon na kayo ngayon ng siguro willingness, no, willingness to transform how you feel, no. Babaguhin mo na kung ano man yung pakiramdam ninyo sa ngayon. Kung dati ano pa kayo, siguro hina-harbor pa ninyo yung mga resentments, mga sama na loob, mga hirap, no, ng kalooban na dinanas ninyo in the past. Ngayon, maybe you are going to to transform that. Maybe you are going to change it now into something na magpapasaya na sa iyo, no? From pain to happiness, no? Maaring ganun, to acceptance and forgiveness, no? Yung ganun. Kaya maganda to, no? Maganda to na ganyan ang nararamdaman ninyo. You are heading towards positivity. Kasi, you know, when you are projecting positivity, you know, you are also going to attract more positive situations, more positive situations, more positive experiences into your life, diba? So, tignan natin kung ano pa ang mga messages for you. We have lost in space, needing direction. Ayan, for some of you, no, with the moon energy, you are needing direction. You are unsure of what you are going to do. So, kaya nga, parang teka lang muna, no, pakinggan mo muna yung inyong intuition. Kasi, kung naguguluhan, no, yung logical mind ninyo, yung intellect ninyo, hindi ngayon mag-agree sa isip at sa puso ninyo, diba? So, yung intuition ninyo, kung papakinggan ninyo to, ito yung magdadala sa inyo doon sa tama ninyong mapuntahan, sa tama ninyong kalagyan, sa lugar na kailangan ninyong marating, no? So, yun. Do some kind of meditation, do some kind of reflection, contemplation, introspection. Kasi when you do that, that's when you will be able to hear clearly kung ano yung gabay sa'yo ng Divine Universe. Doon din ninyo maririnig kung ano yung sasabihin sa'yo ng soul mo. Diba? That's when you are quiet, no, when you are resting, doon mo maririnig kung ano yung bulong din sa'yo ng soul ninyo. What else? We have number 15, that's devil moving out of stagnation. Napakaganda rin itong message na to. Kasi finally, now you are coming out of stagnation, of stagnant energy. This is going to be the start of movement. No? We have also the Prince of Winter, mabilisan ang kaganapan ngayon sa buhay ninyo. Mabilisan yung pag-andar, no, ng mga sitwasyon sa buhay ninyo sa ngayon, which is really good. Wala na kayo doon sa sitwasyon na parang tinatamad kayo, wala kayong gana sa mundo, bored kayo, yung mga ganon. So, mawawala na yan. That's going to be behind you na, and you're going to start moving forward, which is really, really beautiful. So, tingnan natin kung ano pa yung mga messages ninyo for the week. We have self-love. Yan. Napaka-importanting reminder ito para sa inyo na love yourself. Okay? Mahalin mo yung sarili mo. Higit kanino man, higit ano pa man, ano, Aries, kailangan yung sarili mo muna yung unahin mo. Kasi how can you even share love if you don't have it? 'Di ba? Kung hindi mo mahal ang sarili mo, anong i-share mo sa iba? No, paano ka magmamahal? Sarili mo nga hindi mo mahal, 'di ba? Hindi ka marunong magpakita or magparamdam sa sarili mo ng pagmamahal, 'di ba? Kaya 'yon, kailangan na unahin muna ninyo ang sarili ninyo. Mahalin niyo muna yung sarili mo. Feel your heart, feel your soul, feel yourself with
love para marami kang i-share sa iba. Okay? What else? We have dreaming. Be aware of your dreams. Alam mo kung bakit? Because baka ginagamit din, ano, or dinadaan, should I say, dinadaan ng universe din sa ngayon yung kanyang gabay para sa'yo through your dreams. Kasi siguro, ang iba sa inyo, may mga intuitive messages na pinapadala sa inyo, but maybe you are not listening to it. Baka sa dami ng ginagawa ninyo, sa dami ng trabaho ninyo, hindi ninyo napapakinggan ang sarili ninyo, hindi ninyo napapakinggan yung intuition ninyo, because when you are busy physically, syempre sasabay yung isip ninyo, 'di ba? Kaya maaring busy kayo lagi. Kaya hindi kayo nagkakaroon ng time para makinig, no, sa gabay sa iyo ng Divine Universe. Kaya dinadaan na lang ng universe yung guidance sa iyo through your dreams. Kaya pay attention to your dreams, you know. Kapag nanaginip kayo the night before, no, pagising ninyo, make sure na kung anong naalala pa ninyo na parte ng inyong panaginip, isulat ninyo yan on paper at i-google po ninyo, no, bago ninyo makalimutan. I-google ninyo anong ibig sabihin, no, ng mga elemento na nakita ninyo sa inyong panaginip. Sulat nyo lang kung ano ang nakita ninyo, no? Kung may nakita kayong hayop, anong klaseng hayop, kung may nakita kayong very bright na kulay, ano nakita ninyo, yung nag-stand out talaga na nakita ninyong element sa inyong panaginip, yan po ang isa-search ninyo. I-google po ninyo yan. Kasi yan ang ibig sabihin ng mga panaginip ninyo. Okay? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.